pera sa buong CPP, NPA, NDF. At sino yung biggest contributor? Yung ba yung mga nasa Kongreso? Sa ngayon, ma'am, ang biggest contributor ay ang extraordinary fund ng tatlong salot na to. That's number one. Si Raul Manuel ng Kabataan, yes. Arlene Brosas ng Gabriela, at si Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers. Correct. Sa kanilang NGO, dahil natuto na ang pamahalaan na habulin sila ng batas, ang dating pinakamalaking pinapasukan na pondo, maliban sa IBON at sa CDRC, ay ang RMP, Rural Missionaries of the Philippines. Ito nabulabog na rin ito. Yung Sernet ngayon may kaso na. So yung isa pa nilang pinapapasukan na pondo na hindi pa natin nakikita, itong CDRC. Tsaka yung Cordillera People's Alliance. Malalaki po mga pondo dito. On the average, pag tinanong nyo kami, ma'am, sa experience namin, siguro hindi bababa sa mga 200 to 300 million a year pesos ang pumapasok na pondo. Malaking pondo nang gagaling sa Europe na mga NGO. Mga network ng church, World Council of Evangelical Churches at mga international NGOs na accredited na mga malalaking bansa sa Europa. Laki-laki na pera. Biro mo yung lahat, malaking halagang yon ay iginagastos ng CPP, NPA, NDF para yung mga anak natin ma-recruit. Yes. No, yan kaya yun yung nilalabanan natin. And it's naawa kasi ako sa kabataan when you were talking like that kanina, no. Parang there are forces outside even the CPP that are bent on destroying our country, and they do it through our children. No, drug addiction, yung recruitment ng mga komunistang yan, no. So all of this, that's why maybe my call is to the parents na talagang bantayan natin yung mga anak natin talaga, kasi maraming nangyayari ngayon, no, na talagang ang target ay ang mga anak natin. Exactly. Yes, Eric, maitanong ko lang, gaano kalaking porsyento pa rin sa pondo na galing sa ibang bansa ang natatanggap ng CPP to sustain their operation? Ang pinakamababa, 40%. For every 1 million, 400,000. Dinodoktor yun. Pag sinabing dinodoktor, dinadaya. So, 1 million ang pondo, pero ang project na implement 600,000. Paano nangyayari? Ang board of directors, executive director at mga PO, People's Organization beneficiaries, puro created ng CPP. Ilan lang ang hindi created, masa. So nakokontrol nila sa butuhan. But we are not talking 1 million, Mother Franco. We're talking of hundreds of millions. So kung ako mag-estimate, dahil bumaba ang kanilang extortion sa mga bus line, sa telecoms, bumaba ito dahil sa pandemic, hindi nakabawi eh. Dati ang sa Globe, ang aming nakukuha na datos, between 70 to 80 million per year. Sa Smart, mas malaki. Dahil nag-retire na dyan ang corporate BP for letter I ang kanyang first letter. Si Mon I. Nag-retire na siya, direct line ni Joma dati yon. Siguro bumaba ito, Brother Franco, sa telcos, mga combined Globe and Smart, mga siguro less than 50M or around 50M combined na yon a year. So ang malaki talaga nilang in-expect yung extraordinary fund na mapalusot nila, because we're talking about 36 million a year. That's why they're trying to recover and regain na makabalik sila 7 or 8 na seats sa Kongreso. We have to be very frank. May ginagawa po ang ating government, lalo na ang Legal Cooperation Cluster. Pero medyo mabagal naman po ang Anti-Money Laundering Council, mabagal din po ang Anti-Terrorism Council. Nababagalan tayo sapagkat the longer the days and the years na nakaka-operate sila ng pondo, the deeper is the problem for us na hindi natin matapos. Kasi nakakapagbigay sila ng allowances, nakakabili ng bala, armas, supply, at napupunduhan nila ang buong operations, pati recruitment and recovery. And ano, 'di ba, yung pinaka strategy nila is protracted war. Pahatagalin. Patagalin ng patagalin. At dahil nandiyan sila sa loob ng gobyerno, no, kahit yung sinabi ni Eric na mabagal yung proseso, no. Bagal talaga. You can be sure na nandiyan sila at pinapabagal nila yan, no. So, yan yung kung bakit ang call to arms natin dito, tapusin na natin ito ngayon, kasi dapat pinapatagal natin ito. Yan silang nananalo, yung pondo ng bayan, yung resources ng bayan, ginagamit nila para wasakin tayo. No? So dapat talaga, ngayon na ito, dapat may mga kaso na ito, dapat, kailan masakit kasi nakikita namin ngayon na ang speaker mismo, no, ang nagbibigay pa nito. At kilala niya kung sino itong mga ito. He knows no? So yan ang masakit dyan, yan yung hindi ka tanggap-tanggap. At nakakaawa siya kasi siya wala siyang panalo dito. Wala siyang panalo, at saka tinataksil siya ng mga ito habang nakangiti ang mga yan. Yes. No?
Wala siyang Pinagtawanan panalo. siya actually. Yeah. After the meeting. Pinagtawanan yan. Yeah, sir. Nasipagtawanan sila. Yeah. Because nakapanloko na naman sila. Yeah. Ng mataas na opisyal ng gobyerno at nakapulambat na naman sila ng pondo. Thank you for watching Heart Meal TV channel. Please subscribe my YouTube channel. Follow, like, comment and share.